mag-apply ka na lang na foreign agent daw. Kapanahin po namin, Senador, si former Justice Antonio Carpio. Meron po siya minumungkahi kasi parang yung mga argumento mo raw, ini-echo ang posisyon ng China. Mag-apply ka na lang na foreign agent daw. Maamyandahan yung Ganyan batas. na ganyan Yun naman talaga di ba? naman po sila pong magsalita eh. Oo. Sinasabi niya pa, kailangan sabi niya na suriin natin, i-revise natin ang Foreign Service Act. Opo. Baka may mga tao kanya nagtatrabaho sa China ng palihim Opo. at binabayaran ng gobyerno ng China. China. Yun naman talaga. Di ba? Miski magtanong ka, makakasalubong ka, o siguro matatakot na lang sa iyo. Pero kami, kapag ka nakasalubong mo, sasabihin namin sa harap-harapan mo, sa harap ng mukha mo, hoy, bayaran ka ba ng China? No? Hoy, Chinador. O, kaya ko sabihin sa harap ni Rodante Marcoleta yon. Diba? Kasi yun po yung mga nakikita nating mga pahayag at naririnig nating mga pahayag nila. Kalayaan Island Group, Isuko, Igibab. Kalimutan ni Justice Carpio, yung anak niya mismo nagtuturo sa University of Ay, anak ng putik naman yun. Layo na, bro. Pumersonal na naman. Rodante Marcoleta, di ka ba nahihiya? Yung ikukumpara mo, yung nagtuturo sa universidad na hindi naman sinasabi, sigurado ko hindi naman sinasabi nun, o sa inyo yung West Philippine Sea, o i-give up namin yung ano sa inyo, yung Kalayaan Island Group. Ang layo! Halatang nililito lang. Makalusot lang. Beijing. Unahin niyang imbestigahan ang anak niya dahil ang Yari ako. Bakit? Tingnan mo dito sa kung saan tayo nandoon sa Cayman Islands. Investor pa ako, nag-invest pa ako ng negosyo dito. Nako po, baka matawag ako na bayaran o baka matawag ako na trader ng bayan. Ibang-iba ho. Mga bossing, yung ibig sabihin natin doon sa trader sa bayan. Eto, Marcoleta, i-give up yung KIG, isang senador. Versus yung anak na sinasabi, nagtuturo lang doon sa universidad. Malayo, Brad. No, wag mo ipilit. siya yung nakikinabang doon kapag nagtuturo siya sa Beijing. Sinasabi niya, tinatanggap niya yung aking hamon, pero Iruin mo, kapag kanilunok mo yung sinasabi ni Rodante Marcoleta tapos ipinapangalandakan mo, ganun yung ipinangaano mo, ganun yung mga ipinanlalaban mo. Uy, anak nga ni Justice Carpio, nagtuturo sa Universidad ng China, bayaran din yan. Nakakahiya. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, para maging isang Rodante Marcoleta, kailangan po ng tibay at kakapalan ho ng muka, mga boss. nilagyan niya ng limitasyon. Sabi ko, pwede po ba na huwag tayo maglagay ng limitasyon para sa kapakanan ng ating taong bayan? Malinawan liligyan mo ng limitasyon ng West Philippine Sea. Kasi gusto niya yung pasabog yung kahit saan mapunta Para nga naman kapag kaipit na, oy, biglang lilipat dito. Oy, biglang lilipat dito. Ganon ang estilo ho. No? Kaya takot si Rodante Marcoleta. Ang sabi, di ba, ng Philippine Bar, pwede nilang i-host sila yung mga ngasiwa, mga bossing. Pero ngayon, hindi. Kailangan, hindi ako payag doon sa may limitasyon. Napakalawak, napaka-comprehensive and far-reaching subject. Ang limitasyon pong binigyan niya ganito. Pag-usapan po raw namin, dahil sinabi ko raw po, there is no such thing as West Philippine Sea. Yun naman yung sinabi mo. Doon naman nagsimula lahat yan. Ayaw mo, takot ka. Kasi hindi mo kayang itindig yung sarili mo. Sumunod na mga araw, nung pagkakasabi mo yan, nung sinabi mo yan, sabi mo, hindi naman po yun yung ibig ko sabihin. Pangalan lang po ng West Philippine Sea yung ibig ko sabihin dun Hindi man lang niya gustong balikan, ba't ko sinabi yun? In the context of international legal order, yung international community, hindi po niya nare-recognize ang West Philippine Sea hanggang ngayon. Tayo lang po sa pamamagitan ng ating mga batas. Ang problema niya, hindi niya ma-reconcile yung national law and international law. Okay. So, Senador, para matapos na to, hindi ka traidor at pro-China. Yun ang mga text sa amin ng ating mga nakikinig. Sama ako. Loko-loko to si Arnold Cabio. Yun po yung text sa amin.
nung aming mga tagapakinig na pro-China ka daw. O pati dito sa comment section. O yan, may 218 na viewers. Naniniwala po ba kayo na si Rodante Marcoleta ay pro-China at traitor sa Pilipinas? O press 1 ho. O ako, mauuna. Ako, ang pinapaniwalaan ko. O yan. Dahil yun yung mga nakikita natin sa kanya. Yun yung mga naririnig natin sa kanya. Sila po ang traidor sapagkat di nila pinapaliwanag po. Ako po, ang sinasabi ko lang, palakasin natin ang ating claim. Okay. Lagyan natin ng legal foundations ang claim natin. Palakasin natin yung ating claims. I-give up ang KIG. Lalakas po ba ang claims natin doon, mga kababayan? Iisipin ba ng China na, oy, oo, pinapaliwanag ni Rodante Marcoleta, i-give up yung KIG? Parang wala na, pagsuko na ho yun eh. Huwag kayo magdadadakdak nang hindi pala ninyo nalalaman. Yun lamang si Senador Lacson eh. Akala nyo tinuturo pala sa isang kurso sa ating mga eskwelahan na pangsundalo. Na yun daw pong... Dapat to, no? Dapat to sa ating bayan. Eto, sa suggestion ko lang naman ho ito. Pro-life ako. Pero iba na yung kapag ka-trader sa isang bayan. Dapat ibinibigti ito. No? Yung mga trader, hindi siya... Baka sabihin nyo, sabi ko, yung mga trader, baka sabihin nyo si Marcoleta ang gusto ko ibigti. Hindi yung mga trader sa ating bayan, dapat inaano ho yan. Ginagarote ho, mga kababayan. Yun lang siguro ang pinaka worst na maisasuggest ko. No? Hindi eh. Kasi biruin nyo yung mga maririnig natin, mga bossing, di ba? Nakakahiya. Doon sa mga susunod na henerasyon. Mr. X, yung kay Mr. X nga, mas malala Di ba? Palakasin ang peluka, sabi ni Dimayuga. Tuloy. Calayan Island Group, dinonate po sa atin nung taong nangangalang Tomas Cloma. Opo. At pagkatapos po, yun po daw ay pinormalize ng arbitrary tribunal. Maliwanag pong kasinungalingan lahat ito eh. Unang-una po, nang magdeklara ng Freedom Land Declaration at ng issue ng Notice of Claim si Mang Tomas noong 1956. Alam po ba ninyo kung ilang bansa ang nag-object doon? Ang Amerika, United Kingdom. Talagang gusto niyang ipilit na walang karapatan ang Pilipinas doon sa kalayaan. Kasi di ba dito ang sinasabi natin, ayan nga, ibinigay ang karapatan ni Tomas Cloma sa Pilipinas. Kaya nga po nagkaroon na din dyan ng mayor, vice mayor, nagkaroon na po dyan ng mga nagpapatakbo sa ating bayan. Pero siya, ang pinipilit niya. Alam niyo po ba, madaming nag-object doon? Madami ang pumigil. Kingdom, ang France, ang Japan, ang China, including our country. Alam po ba ngayon? Okay. Sir, ito... Bakit po nag-object pati yung bansa natin? Hindi po totoo ang nag-discover si Thomas Cloma, hindi siyang kauna-unahan. Because in 1897, Great Britain already declared a notice of notification. Okay. Talagang good. Nako. Delikado ho ang Pilipinas sa ganitong senador, mga kababayan. Diba? Ulitin ko ho. May gobyerno ng Pilipinas sa kalayaan ngayon. Tapos ang sinasabi ni Marcoleta parang ayaw niya, parang hindi niya matanggap na sa Pilipinas yung KIG. Sumunod ang France, kahuli-huli ng Japan in 1933, nag-declare ng notice of notification at kinapiparnis niya ang United States of America. Okay. So, ibig sabihin po, yung KIG hindi terra nullius. Ang terra nullius po, isang teritoryo na hindi pa na-occupy at hindi pa na-discover. Alright. Senator... Ba't ganun po yung sinasabi at pinormalize daw po ng International Tribunal? Ito po ang malaking kasinungalingan. Sila po ang traidor sa ating... Ano traidor sa ating bayan?
bansa. Okay. Pati kasinungalingan, ito, dala-dala ko po yung transcript. Isang araw po, pupunta ako dyan, ibigay ko po yung transcript kung anong pinanggalingan ng pag-uusap na ito, kung ba't ko lang Kita nyo kung saan niya gustong dalhin yung usapan? Ilayo o palayo ang kalayaan sa Pilipinas. nasabi. Okay. Na i-give up ninyo para makadrawing kayo. Mas madali. Para po Hindi sa- kasi mag-draw. Wala naman kasi pag-uusap na ganyan eh. Bigla ka na lang nagsalita, give up ang KIG. Walang karoon na ngayon ng pag-uusap. Masaya ang China ngayon. Kasi napag-uusapan, nagkakaroon sila ng tsansa. Di ba? Mm-mm. Dahil nakasangkot ang international law. Alright. Senator, ito po, padagdag na lamang kasi sabi ho ng mga taga-kalayaan, may mga nasaktan talaga ho. May insulto. Na insulto, nasaktan doon po sa Utang na, ganyan sasabihin. I-give up yung aming tinitiran, yung aming pinapanuluyan ngayong i-give up. Talaga masasaktan ho yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi sasama to doon sa Kalayaan Island Group eh. Baka hatakin po yung yung damit niya. Oy, huwag ka dito. Di ba? Yung damit niya. Oh. nabanggit niyong salitang give up. Baka mensahe po kayo sa mga kababayan natin. Sana daw mag-ingat daw kayo sa pagsasalita dahil nakakapagpahina sa posisyon ng Pilipinas. Yung mga ganito. Totoo naman! Yes! Totoo! Nakakapagpahina talaga sa posisyon. Kaya ho ako sabi ko mga kababayan, wag na dito sa usaping ito, no, ilaglag si Marcoleta. Doon na lang po sa sose niya. Kasi malaki-laki ang laban natin dong mga Pilipino. Para hindi na makapaminsala sa mga Pilipino si Rodante Marcoleta. No? Yung pagsisinungaling na lang niya doon sa kanyang sose na ang sinabi, wala daw nag-donate sa kanya sa kampanya niya. Pero, inamin niya, diyan sa Net 25 nila. Dapat yun yung sulong ng mga vlogger. Kalampagin natin ng Comelec. Comelec, aksyonan nyo na yon. Ang tagal na nun. Na ang paniwala at alam ng mamamayang Pilipino, kapag ka ikaw ay nagsinungaling sa sose, ibig sabihin, wala kang sose. Pag wala kang sose, ibig sabihin, hindi ka pwedeng maupo. Hindi ka pwedeng maging ganap na opisyal. At baka may pagkakakulong pa ho. Ang tahimik nyo, Comelec, George Garcia, ano na? Alaws na. Kasi kapag nagpatuloy-tuloy ito na maging senador, mga kababayan, senador, pinsala ho ang aabutin ng Pilipinas dito kay Rodante Marcoleta. Ito po Alam po salita. ninyo, Ano pong reaction niyo? dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Pinaapoy nila inagitate po nila Sandali, putek, nanunuro pa. Iba pa yung tinuturo, pinaapoy nila. yung kababayan natin. Sinasabi ko na nga, hindi po ganun ang sinabi ko. Yun nga, yung sinabi mo. Meron kaming record. Kagaya ng pinapaliwanag ko ngayon. Opo. Pero dahil ang gusto nila imali, para i-agitate nila, para sa ganun magalit sa akin ang mga kababayan natin doon. Opo. Kagagawa po nito, sinasadya po nila ito Aha. Hindi po Nasisi pa tayo. Nasisi pa kayo. Katunying! Jurnalista! Ano pagkakaintindi mo doon sa sinabi ni Rodante Marcoleta? Wala, di ba? Lahat tayo, iisa po ang pagkakaintindi doon sa mga binitawan at mga sinabi ni Marcoleta. I-give up ang KIG. ganun ang sinabi ko. Uulit-ulitin ko sa inyo, hindi ganun ang sinabi ko. I am only trying to dramatize na imposible kayong makadrawing nito dahil nga nakasangkot ang HISIS. Alright. Okay. Kaya ko lang nasabi yun, theoretically. Kaya lang, Mahina din kasi ulo mo, sir. No? There is no such as West Philippines, eh. Mahina ulo o talagang sinasadya niya para makaporma ang China. Siyempre, ngayon napag-uusapan na natin, mga kababayan. Entra na ngayon ang China. Meron na silang posisyon ngayon.
Ayan niya, oh, senador ninyo, oh. Sinasabi, eto, oh, naniniwala sa amin, no. Tapos kayo, hindi kayo naniniwala, oh. Sila, pipick upin nila yon. Okay. I-splice nila yon. Talaga po ito, meron silang premeditated na gagawin. So, pagkatapos iimbitahin ako doon, nang hindi po natin nalilinaw ito. Hindi, punta ka doon. Hindi, punta ka doon. No? Ako gusto ko mapuntahan nyo yan, no? Kung sakali ho na makapagbakasyon sa Pilipinas, gusto ko makadalaw doon sa mga kababayan natin doon sa Kalayaan Island Group.